Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga minamahal po naming mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan. At nagdadaos po tayo muli ng ating Sunday Worship Service at patuloy po nating alalahanin sa sambahin ng ating Panginoon at papupurihan. Bilang tawag panambahan po ay handa po natin ng ating sarili at makibukas po kayo sa akin sa aklat ng mga taga-Kolosas, Kabanata 3, talatang 16. Inulit ko po, Book of Colossians chapter 3 verse 16. Kung inyo pong nakita, ito po ang nasusulat. Let the message about Christ in all its richness fill your lives. Teach and counsel each other with all the wisdom He gives. Sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful heart. And whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Maraming salamat po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Patuloy po kaming lumalapit sa aming Diyos, sa aming Panginoong Hesus at sa Banal na Espiritu sa umaga pong ito. At sa pagkakataon pong ito ay magdadaos po kami ng aming Sunday Worship Service, ang aming pagsamba sa aming buhay na Diyos. Patuloy po ang paninikluhod po namin, ang pagsamba po namin, Panginoon. Dalangin po namin ang kabuuan ng gawain pong ito ay mailapit po namin, maitaas po namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po ng papuri at pagsamba ay para sa aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Magandang umaga mga kapatid. Bilang pag-aalala sa dakilang ginawa ng ating Panginoon sa atin, ang kanyang dakilang pagmamahal sa atin, nais ko pong makibukas po kayo sa akin sa Roma, Kabanata 8, mga talatang 38 hanggang 39. Nulit ko po sa Romans chapter 8, verses 38 to 39. Kung inyo pong nakita, ito po yung sinasabi. Sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel, o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon, o ang hinaharap. Ang mga makapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o ano pa mang bagay sa buong mundo ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Tunay nga mga kapatid na walang makakapaghiwalay sa atin dun sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig niya na pinadama niya sa atin noong naipako siya sa krus. Siyang inaalaala natin ngayong umaga. Karapat dapat lang talaga siyang papurihan at pasalamatan. Pasalamatan natin siya at papurihan sa isang panalangin. Panalangin po tayo. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa araw na ito na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Salamat sa pagmamahal niyo, Panginoon, na kahit anumang bagay o anumang nandito sa mundong ito, Panginoon, is wala pong makapaghiwalay nito. Ang pag-ibig niyo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kahit ganito kami, kasalanan, Panginoon, may ganoong pag-ibig kayo para sa amin, Panginoon. Na kahit anuman bagay, Panginoon, is wala mapaghiwalay nito. Salamat, Panginoon. Karapat dapat ka lamang namin papurihan, Panginoon, sa iyong pinakamataas na papuri, Panginoon. At nanto'y dinadalangin namin sa iyo na may papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
umaga po sa ating lahat, sa ating mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya. Nais ko po na ibahagi ang pinaka-essential na sa salita ng Diyos o doktrina na pinagsasaligan po ng ating pag-aalala sa ating Panginoon. Una sa lahat ay makikita po natin sa 1 Pedro, sa English po. Sabi dito, knowing that you are not redeemed with perishable things like the silver or gold from your futile way of life inherited from your forefathers, but with the precious blood as of a lamb unblemished and spotless, the blood of Christ. Sa Tagalog po, ang salin dito ay, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong mga walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi na mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. So, ang pinakapuhunan bali ng ating Panginoon Diyos, ng Ama, ay ang dugong mismo ng ating Panginoon, ang kordero ng Diyos, si Yesu Kristo. Ang kanyang binuhos na dugo mula pa sa kanyang pagkakapalatay ng mga sundalong Romano, hanggang sa dalhin niya ang krus, hanggang sa mabayubay siya sa krus, lahat ng dugong iyon ang nagsilbing katubusan natin sa ating mga kasalanan. Namatay ang ating Panginoon bilang isang tunay na tao, the God-man, Jesus Christ. Yun po ay paraan ng Diyos. Yun ang walang kabuluhan na sinasabi ng mga ibang tao na wala kay Kristo. The preaching of the cross is foolishness to them that are lost, sabi ni Apostol Pablo. But unto us who are being saved, it is the power of God. Ang karunungan ng tao ay kamangmangan lamang sa ating Panginoon Diyos. Ang kalakasan ng Diyos ay mas malakas sa mga tao. Ngayon, dito sa kamatayan ng ating Panginoon ay para bang pagtutuya. Para bang siya ang nagkukunwaring Mesiyas o tagapagligtas. Pero sa kabila noon ay tinis ng lahat ng ating Panginoon ang pagpapakasakit o lahat ng mga parusa sa Kanya mula sa mga kawal ng Roma. Ang Kanyang binayad sa ating kasalanan ay walang iba kundi ang Kanyang buhay, ang Kanyang dugong mahal tulad ng kordero ng Diyos. Hindi siya umimik, hindi siya nagreklamo, kundi sinabmit niya ang kanyang sarili. Dahil nasa isip niya tayo mga makasalanan at mga mananampalataya sa panahon na ito at sa mga darating na panahon. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nag-require ng kamatayan. The soul that sinneth, it shall die, sabi sa Old Testament. Si Jesus Christ ay nagkatawang tao minsan at siya isinilang sa Bethlehem. Pero hindi natapos ang kasaysayan ng ating Panginoon. Siya ay namatay, binayubay sa krus at nagsilbing haing handog, haing buhay sa ating Diyos upang mawala ang puot o galit ng ating Diyos sa kasalanan sapagkat ang Diyos ay banal. Dapat tayo ay maging banal. Ngayon, sa pamamagitan ng dugong mahal ng ating Panginoon, ay nilinis niya tayo. Tayo'y banal na sa harapan ng Diyos. At pinagtibay ito. Ito'y naging valid dun sa pamamagitan ng resurrection ng ating Panginoon. 3 days after His crucifixion, He was made alive. He rose from the dead. Siya'y nabuhay na maguli. So, ang sabi ng ating Panginoon, because I live, you shall live also. Kaya sa pag-aalaala natin ngayon, ay malaking ang ating utang na loob sa ating Panginoon,
sapagkat siya mismo ang umako sa ating kasalanan, na dapat sana tayo ang napako sa krus, tayong namatay doon sa krus ng Kalbaryo, sapagkat tayo ang makasalanan. Pero sinagot niya lahat. Ibinuntun ng Ama ang lahat ng kanyang puot sa balikat ng ating Panginoon. Siya ang nagsilbing buhay na handog. Dito sa Hebreo, dito po sa salin sa Tagalog, Hebreo 10:11 hanggang 13, ang sabi po dito, at bawat pare tumatayo araw-araw naglilingkod ng paulit-ulit na nag-aalay ng gayunding mga handog na kailanman hindi nakapag-aalis ng mga kasalanan. Ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya'y umupo sa kanan ng Diyos. At buhat noon ay naghihintay hanggang sa kanyang mga kaaway ay maging tuntungan ng kanyang mga paa. So, nagresulta ang kanyang pag-aalay na minsan lang na ginawa ng ating Panginoon. Inaalay niya minsan at para sa lahat. He died once and for all, tayong mga kapakasalanan. Namatay siya minsan at hindi na kailangang ulit-ulitin pa. Hindi na kailangang kopyahin pa. Sapagkat nangyari na, naganap na, ang sabi nga niya sa krus ng Kalbaryo, it is finished, naganap na. Ang naganap ay ang katubusan nating mga makasalanan sa ating kasalanan. Siya ang naging handog na buhay sa Diyos Ama, sapagkat nagre-rely nga ng kabanalan ng ating Panginoon. Kaya siya lamang ang ating tagapagligtas, ang ating mabubuting gawa, ang ating mga pagiging magaling o mahusay o wisdom natin, hindi yun na kailangan. Wala na tayong may dadagdag o matatanggal o maalis dun sa handog ng ating Panginoon. Ang kanyang precious blood bilang Lamb of God. Ngayon, ito po ay pagbabalik aral lamang sa mga salita ng ating Panginoon, sapagkat nararapat lamang na isipin natin kung gaano tayo kahalaga sa ating Panginoon Diyos. Ang sabi nga niya, what is man that thou art mindful of him? Tayo ay nilikha sa wangis in the likeness, the image and likeness of God. At sa unang mga bagulang pa natin, dahil sila ay nagkasala, ipinangako niya kagad dun sa Genesis chapter 3 verse 15. Ang binhi ng babae, ang ating Panginoon, ay siyang yuyurak sa ulo ng dyablo, ng kaaway. Siya ang isinilang doon sa sabsaban sa Bethlehem. Siya ang sinasabi sa Galatia 4:4. In the fullness of time, God sent forth His Son, born of a woman, made under the law, to redeem those who are under the law, that they might receive the adoptions of son. Kaya tayo nagpupuri sa ating Panginoon, nagpapasalamat sa Kanya ng walang hanggan, sapagkat hindi natin magagantihan ang ginawang kabutihan ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Tayo'y binihisan niya ng bagong bihis ng kabanalan dahil kay Kristo. Ang pinalinis niya sa atin ay ang dugong mahal ng ating Panginoon. Inialay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Inialay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan at maging sa mga kaaway. Kaya ang sabi niya doon sa krus ng Kalbaryo, patawarin mo po sila, Ama, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At gayon din naman sinabi niya, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Pinabayaan siya ng Ama. Nabilad siya sa tinding araw at naging madilim ang kapaligiran dahil sa kanyang anak. Nahiwalay ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang Ama dahil sa ating kasalanan. Hindi siya nagkasala, kaya siya napako sa krus. Hindi. Tayo po ang nagkasala at tinubos niya tayo sa tiyak ng kapahamakan. Ang kapahamakan ay ang paghiwalay ng permanente ng walang panahon doon sa mga wala sa Kanya, doon sa walang relasyong personal sa ating Panginoon. Pero sa ating mga mananampalataya, ito ay walang hanggang
kapatawaran, walang hanggang buhay, walang hanggang kagalangan pagkasama na natin siya doon sa kanyang kaharian. Maraming salamat po. Sana po ay tunay nating mapagbulay-bulayan ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Tayo po'y manalangin. O Ama namin Diyos, maraming salamat po sa binigay mo sa aming pinakadakilang handog, ang aming Panginoon Jesus. Siya po ang pinalit mo sa amin. Siya po ang aming substitute. Siya po ang propitiation. Siya po nag-alis, nag-satisfy sa iyong poot sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay doon sa krus. Maraming salamat hanggang sa panahon na ito, Panginoon, ay tumatawag ka pa rin sa mga tao na lumapit sa iyo at tunay na ikumpisal ang kanilang mga kasalanan at tanggapin ka bilang Panginoon tagapagligtas. Maraming salamat sa ginawa ng aming Panginoon na hanggang ngayon ay aming pinagbubulay-bulayan at pinasasalamatan. Sa pangalan po niya, Amen.
bilang pag-alaala po sa ating Panginoong Hesus sa banal na hapunan, ay marahil po sa mga pagkakataong pong ito ay dumanas po tayong lahat ng krisis at meron pong ilan sa atin at merong iba sa atin na nakatanggap po ng ayuda mula sa ating pong gobyerno o yung tinatawag na SAP at meron din naman pong hindi nakakuha. At gayon din po naman ay makikita po natin sa mga pagkakataon pong ito ay marami po ang nagalit sa gobyerno dahil hindi po sila nakakuha ng ayuda. At marami pong nagsasabi na deserve po silang makakuha dahil nagbabayad po sila ng taxes sa ating gobyerno. At gayon din po naman may mga nagsasabi na ang ilan ay hindi po deserve dahil hindi naman sila nagbabayad ng taxes at meron silang mga pera. At gayon din po naman ay nagagalit po sila dahil saan mo nga ba kukunin yung libreng 8,000 pesos, hindi ho ba? Saan ka makakapulot ng 8,000 pesos ngayon sa daan? At marami pong pangyayaring ito na nagaganap sa ating bayan sa mga pagkakataon pong ito. At gayon din po naman, bakit po natin ito sinasabi? Tulad po ng kaligtasan na ibinigay po sa atin ng ating Panginoong Hesus, tulad po ng binibigay ng gobyerno sa atin na libreng ayuda, ang kaligtasan pong inoffer sa atin ng ating Panginoong Hesus ay libre. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, God save you by His grace when you believe. You cannot take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for good things we have done, so not of us can boast about it, for we are God's masterpiece, created as anew in Christ Jesus, so can do good things He planned for us long ago. Tulad po ng pinamimigay po na ayuda, ang kaligtasan pong ino-offer ng ating Panginoon ay libre, pinamimigay po sa lahat. At gayon din po ay nais ko pong tingnan po natin sa ilang mga talata po sa Aklat ng Roma, Kabanata 5, talatang 15. There is a great difference between Adam's sin and God's gracious gift. For the sin of this one man, Adam brought death to many, but even greater is God's wonderful grace and His gift of forgiveness to many through this other man, Jesus Christ. Ang pag-ibig po ng Panginoon, ang regalo po ng Panginoon ay libre na ipinamamahagi po sa ating lahat. Gayun din po ang sabi sa Romans chapter 6 verse 23. Ang sabi po rito, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Unlike po na sa mga binabahagi pong ayuda na galing po ito sa gobyerno at galing po ito, ang pinamimigay po ay pera. Galing po ito sa pera ng taong bayan. Unlike po sa pinamimigay ng gobyerno, ang ino-offer po ng ating Panginoong Hesus ay kaligtasan na nagmumula o galing sa kamatayan at muli pong pagkabuhay ng ating Panginoon. It's priceless, kumbaga. Hindi po natin maisusukat ang dugo, ang dinanas po ng ating Panginoong Hesus para mailigtas po tayo sa umaga pong ito sa pagiging pagkakakilala po natin sa ating Panginoong Hesus. It's priceless ang pagkilala po natin. At ito po ang ginagawa po natin ngayon ay pagsamba, pag-alaala sa ginawa po ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay manalangin. Patuloy po namin inaalala ang aming Panginoong Hesus sa kanyang kamatayan, sa pagpapata po niya ng mga sakit, sa pagbubuhat po ng krus para sa amin, at sa kamatayan at muli pong pagkabuhay ng aming Panginoong Hesus. Salamat Panginoon dahil meron po kaming pagkakataong alalahanin ng aming Diyos. Meron po kaming pagkakataong pasalamatan ng aming Panginoong Hesus. Meron po kaming pagkakataong alalahanin siya sa umaga pong ito. Bagamat wala po kami sa aming bahay panambahan, Panginoon, bagkus ay kami ay mga nasa tahanan po. Pero meron po kaming isang puso, may isang espiritu po kami na nagsasama-sama po kami upang makapagpuri, makapagpasalamat sa aming Panginoong Hesus. Lahat po ng ito ay dalangin po namin sa aming Panginoong Hesus. Amen at amen.
Diyos at Diyos lamang, naghahandog ng katotohanan. Mabuti man o masama, hindi mababago, balang kay Kanya lang. Diyos at Diyos lamang, ang karapat-dapat na maghari. Siya'y papurihan sa bawat sandali. Papurihan niya lang. Diyos at Diyos lamang, magiging kagalakan sa langit. Tanging pitin namin, puso'y manatiling sa Diyos at Diyos lamang. Diyos at Diyos lamang, ang karapat-dapat na maghari. Siya'y papurihan sa bawat sandali. Papurihan niya lang. Magandang umaga po mga kapatid. Bago po natin tanggapin ang dalawang elemento, ang tinapay at ang katas ng ubas, ay nais ko pong magbahagi ng salita ng Diyos patungkol po sa sinasabi sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 26, talata 29. In the book of Matthew, chapter 26, verse 29. Akin pong babasahin sa salin po na ang salita ng Diyos at gayon din po sa New International Version. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako muling iinom ng inuming mula sa ubas hanggang sa araw ng paghahari ng aking Ama. At sa araw na iyon, iinom ako ng bagong klase ng inumin kasama ninyo sa kaharian ng aking Ama. In NIV, I tell you, I will not drink for this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Noong July 18, 2010, ang isa po sa pinakamataong highways or busiest highway sa Europe ay minsan pong tinawag na the longest table in the world dahil ang mga officials po roon ay sinarado po nila yung 60-kilometer section of the A40 road. Kaya ang mga tao po ay maaari lamang maglakad or magbisikleta o kaya naman po ay umupo sa isa sa mga 20,000 na table set on the roadways. At tinatayang 2 million na tao po ang dumating to enjoy this event. At ang director po ng event po na ito ay umaasa na mapag-uugnay po niya ang mga tao mula sa iba't ibang kultura, henerasyon at mga bansa. And this event made me think na tayong mga mananampalataya, na tayo ay mula sa iba't ibang angkan, mula sa iba't ibang henerasyon, wika at lahi,
ay pinag-ugnay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo na tumubos sa ating mga kasalanan. Sa isang araw ay magkakaroon po ng mas malaki at mas dakilang pagtitipon. At sa hapag pong ito ay makakasama natin mismo ang ating Panginoon at sama-sama tayong iinom ng bagong klaseng inumin sa kaharian ng Diyos Ama. Sa pag-alaala po natin ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay nagbibigay po ito sa atin ng lakas ng loob. It gives us courage today and hope for tomorrow. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesucristo, mapagmahal at gracious God, salamat sa araw na ito. Salamat sa opportunity to worship you and alalahanin ang iyong dakilang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat din po, O Diyos, sa pangako mo na kami na sumampalataya sa inyo ay amin pong makakasama ka, Panginoon, sa kaharian ng Diyos Ama. Salamat sa dalawang elemento na iniwan mo para sa amin. Sa tinapay na sumisimbolo ng iyong katawan, na ikaw, Panginoong Hesus, na isang Diyos ay nagkatawang tao, bumaba sa langit at pumunta dito sa lupa upang mamuhay at mamatay para sa aming mga kasalanan. Salamat din po, O Diyos, sa katas ng ubas na sumisimbolo ng iyong dugo na dumanak doon sa krus ng Kalbaryo para sa aming kapatawaran. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo na hindi kayang tumbasan ni numan. And salamat, Panginoon, sa dalawang elementong ito na tunay nga, Panginoon, na minahal mo kami. At sa amin pagtanggap ng tinapay at asaro ay nawa po ay siyasatin namin ang aming sarili. Nang sa gayon ay hindi po kami humahatol sa aming mga sarili. Ikaw, Panginoon, ang pumagitna and manguna, Panginoon, sa aming gawain na ito. Sa'yo po namin ibinibigay at binabalik ang lahat ng kapurihan na inyong iyo lamang. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay aawit sa Panginoon. Tayo po ay sasamba sa Kanyang pangalan. Samahan niyo po kami sa pag-awit. Sabi po ng awit, habang tayo po ay nagkakatipon, nawa ang presensya ng banal na Espiritu ay kumilos sa ating kalagitnaan. Kumilos siya sa ating mga puso. At turuan tayo ng mga bagay na nais ng Diyos para sa ating mga buhay. Let's sing. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. One more at the top. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Steadfast. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning.
sa ating pangalawang awit, ang sabi ng awit ay, Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed. Marapat lamang na bilang mga lingkod ng Diyos ay lumapit tayo sa Kanya, sa Kanyang presensya, ng ang ating puso ay binago niya. Ang ating puso ay may kagalakan para maglingkod sa ating Diyos. Let's sing this song. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me in, draw me to your side, and dance away and rise up like an eagle. I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes to see your face, to face the knowledge of your love as you live in me.
of the Lord. 1, 2, 3. Mapagpalang araw po mga kapatid. Ako po si Eva Cuerpo, isa sa mga miyembro ng Kapatirang Kristiyano sa Culoong. Nais ko lamang po magbahagi ng maikling patotoo patungkol sa kung paano kumilos sa buhay ko ang ating Panginoon. Taong 1994 nang makilala at tanggapin sa buhay ko ang ating Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Akala ko po noon kapag nasa Panginoon ka na, ay punong-puno na ng saya at wala ng problema. Pero hindi po pala, dahil marami pa ring mga pagsubok ang dumating sa buhay ko. At pinakamatindi pa na nga po rito ay yung kung saan nang pumanaw ang aking asawa, ang aming haligi ng tahanan at ang aking katuwang. Akala ko po tapos na ang lahat. Tapos na ang lahat ng mga plano, lahat ng mga pangarap. Pero salamat at nakakilala na ako sa Panginoon at siya po ang tumulong
gumabay sa akin sa mga kinaharap kong mga problema. Nang saan mga panahon na yon, 9 na taon at 10 taon lang ang mga anak ko. Salamat talaga, napakabuti ng ating Panginoon. Hindi niya ako iniwan, ni pinabayaan man. Sa ngayon po, ang aking mga anak ay malalaki na at mga nakatapos na rin po sila ng kanilang pag-aaral. Patuloy na nagpupuri kami at sumasamba sa ating sabay-sabay na nagpupuri at sumasamba sa ating Diyos na buhay. Sa panahon ng mga pagsubok na dumating sa aking buhay, palagi ko lamang pong pinanghahawakan ang mga pangako at salita ng ating Panginoon. Isa na po rito ang sa Isaiah 41:10. Sabi po ron, ako ay sa inyo, huwag kayong matakot. Ako ang iyong Diyos, tutulungan kita, iingatan, kaya huwag kang mangamba kanino man, ililigtas kita. Patuloy ko po itong nararanasan sa ngayon, lalo na po ngayong panahon ng pandemic o ang COVID-19. Sari-sari ang nararamdaman ng mga tao na takot, nag-aalala sa pagkain, kawalan ng trabaho, pero palagi lang po tayong magtiwala at manampalataya sa ating Panginoon. Sabi niya nga po, di ba, sa Isaiah, huwag tayong matakot dahil siya ang ating Diyos. Wala tayong dapat katakutan kanino man. Palalakasin niya ang ating mga pangangatawan at tutulungan niya tayo sa ating mga pangangailangan. Katulad na lang ng ginagawa ng ating ng gobyerno, ng mga tao, ng CDC, hindi tayo pinapabayaan ng ating Panginoon. Patuloy na nasusustain ng ating mga pangangailangan. Gumagamit siya ng mga paraanan para tayo ay matulungan. At maging ang ating katawan, hindi niya tayo pababayaan. Tayo ay kanyang iingatan at ililigtas. Kaya, patuloy lamang po tayong manampalataya. Meron pa pong isang verse na pinanghahawakan ako. Yun po ay ang Filipos 4:13. Sabi po doon, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya magagawa po natin ang lahat ng ito kung tayo po ay patuloy na magtitiwala sa ating Panginoon. Lahat po ng papuri at pasasalamat ay ibinabalik ko sa ating Panginoon. Maraming salamat po. God bless. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon at nandito tayo muli upang sama-sama, bagamat hindi physically, at least virtually magkasama po tayo. At hindi naging hadlang po yung lockdown para tayo ay muling sumamba sa Panginoon, muling mag-aaral ng kanyang salita, at muling magpasalamat sa kanyang biyaya sa atin. At sa umaga pong ito, ang pinagpapatuloy po natin ang ating team sa buwan ng Mayo. Ito po yung All In for the King. All In for the King. Ito po yung mga commitment natin sa Panginoon. Last Sunday, ang ating topic ay commitment to the Word of God. Commitment to the Word of God. Ngayon pong araw ng linggo, ang ating pong paksa, ating pong pamubulay-bulayan ay commitment in giving. Commitment in giving. Ang title po ng ating pong pamubulay-bulayan, ang title ng ating usapan ay Giving from the Heart, base sa Malakay 3. Buksan po natin ating mga Biblia at ating pong basahin
ang sinasabi sa Malakay 3, talatang 10 hanggang 12. Talatang 10 hanggang 12. Ito pong sinasabi. Malakay 3, talatang 10. Dalhin niyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayo, subukin niyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan niyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo, kaya't hindi nito sisirain ang mga bunga ng inyong lupa at ang inyong puno ng ubas sa parang ay hindi mawawalan ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Talatang 12, tatawagin kayong mapapalad sa lahat ng mga bansa sapagkat kayo'y magiging lupain ng katuwaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So ang ating topic ay commitment in giving. Marami na pong mga nagsalita tungkol po dito sa topic ng giving. Iba-iba yung kanilang pananaw, pero isa lang po ang purpose, nag-arrive sa isang purpose, na tayo ay dapat magbigay sa Panginoon bilang kabahagi ng kanyang katawan. Ngayon po, atin pong bulay-bulayan ang mga bagay na ito. Bago po noon, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, salamat po muli sa pagkakataon ito na kami po ay magbulay-bulay ng iyong mga salita. Turo mo kayo, Panginoon, na maintindihan po namin ang mga mensahe mo, Panginoon, para sa araw na ito. Nawa, Panginoon, ano mga matutunan namin, maging aral po namin, maging gabay po namin, Panginoon, sa aming pong buhay Kristiyano. At nawa, Panginoon, umakat po ito, Panginoon, sa aming pong mga puso at isipan. At isabuhay po namin ang mga bagay na ito sa aming pong buhay. So, kung amin dalangin sa inyo, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, amen. Giving. Alam po ninyo, ang author ng giving, walang iba kundi God Himself. He is the author of giving. He is the supreme giver ng ating Panginoong Diyos. Simula pa lamang ang creation ng mundong ito, nandun na yung pagbibigay ng Panginoon. Bigyan tayo ng pagkakataong mabuhay. Bigyan ng buhay ang unang-unang tao sa mundo, si Adan. Sa yung nagbigay buhay, inipan niya yung alabok at ito naging buhay na kaluluwa. He is the giver of life, ating Panginoon Diyos. Maaring sa Biblia o sa banal na kasulatan, hindi ito nakadetalye kung ano ang magiging komposisyon nating katawan. Hindi ito dinitalye ng Panginoon kung paano niya pinagplanuhan ang magiging parte ng ating katawan. Pero obviously, maganda o perfect ang ating katawan. Binigyan tayo ng pagkakataon pang ma-enjoy natin ang buhay na ito. Binigyan tayo ng senses ng Panginoon. 5 senses binigay sa atin upang ma-enjoy natin ang kanyang creation. Binigyan tayo ng mata upang makita natin ang kanyang mga gawa. Binigyan tayo ng pandinig upang marinig natin ang mga bagay-bagay na kapaligid sa atin. Binigyan tayo ng sense of smell upang maamoy natin ang mga bagay-bagay. Binigyan tayo ng dila upang malasahan natin. Binigyan tayo ng sense of taste para malasahan natin ang mga pagkain dito po sa babaw ng mundo. Ginawa natin ng Panginoon yan para ma-enjoy natin ang buhay ng isang tao. Di ba? Ganun tayo kamahal ng Diyos. Hindi lang tayo kinirate ng basta-basta lamang. Binigyan tayo ng mga kailangan natin sa parte ng ating katawan upang tayo ay ma-enjoy ang buhay. So truly, siya ang giver, the ultimate giver of life, ang ating Panginoon. Ano pa yung binigay sa atin ng Panginoon?
binigyan tayo ng Panginoon na mag-decide sa atin. Binigyan tayo ng free will. Binigyan tayo ng freedom to choose. Hindi tayo ginawang parang robot ng Diyos. Hindi tayo parang disusi. Kundi binigyan tayo ng karapatan na mag-decide sa ating sarili. Freedom to choose. Unfortunately, doon nahulog ang tao. Yung freedom na yan. Pinili ng tao, ang nating mga magulang, na suwayin ng Diyos, nahulog sa kasalanan ng tao. At nawalay tayo, nawala ang relasyon ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan na yon. Dahil sa pagsuway, dahil sa pagre-rebelde ng tao, nawalan tayo ng puwang sa Diyos. Nawala tayo ng ugnayan sa Diyos. Subalit, ganun lang ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Upang tayo magkataon ng pagkataon na maibalik yung nawalang relasyon sa atin ng Diyos. To reconcile tayo sa Diyos. Iyan ang dahilan sa kanyang bugtong na anak, ating Panginoon Yesus. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Gagawin ang lahat ng Diyos para sa atin dahil tayo lubos na mahal ng ating Panginoon. So binigay niya yung kanyang bugtong na anak para sa atin upang tayo ay magkaroon ulit ng relasyon sa Diyos, mapatawad ang ating kasalanan. Ang Panginoong Yesus, nang siya'y umalis, binigyan tayo ng banal na espiritu, comforter, para gumabay sa atin, sa ating buhay Kristiyano. So, tingnan natin, binigay ng Panginoon sa atin. Walang katapusan. Na? Ang pagbibigay ng Panginoon sa atin, ang commitment ng Panginoon sa atin, ang giving, indefinite, kapag tayo mahal ng Diyos. Tayo sa buhay natin siguro, ano ba yung ating maigaganti sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, sa binibigay sa atin ng Panginoon? Ano yung ating maibibigay sa Kanya in return sa Kanyang kabutihan? Tanong yan sa atin. Ang ating Panginoon ay sinamarize na yung 10 Commandments, di po ba? Meron na lang 2 commandments na iniwan sa atin, hindi na yung 10 utos. Sa Marcos 12, talatang 30 at 31, itong sinabi ng Panginoong 2 utos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buo mong pag-iisip at ng buo mong lakas. Love your God with all your heart, with your soul. Ang pangalawa ay ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Love your neighbors as yourself. Wala nang ibang utos na higit pang dakila sa mga ito. Yan ang sinabi sa Marcos 12, 30. So, 2 utos na lang. Instead na 10 utos. Sinamaris na ng Panginoon ang utos na yan. So, sa 2 utos na yan ng ating Panginoong Yesus, implied yung giving. Implied yung pagbibigay. Pagbibigay sa Diyos at pagbibigay sa ating kapwa. Giving is implied sa 2 commandments na ito. Marami mga Kristiyano na nag-i-struggle pagdating sa giving. Maaaring yung commitment to the Word of God, maaaring sinusunod nila. Subalit pagdating sa commitment in giving, medyo iba may reservation. Iba talagang hindi ginagawa. Iba talagang ini-ignore yung commitment sa giving. Marami mga Kristiyano nag-struggle sa mga issue ito. Issue ng pagbibigay. Yung iba, overemphasize, diba? Parang mandatory na ikaw ang magbigay. Pagka hindi ka nagbigay, kakatukin ka, no? I-remind ka, kapatid, parang hindi ka ata nagbigay. O kaya, yata kulang yata yung binigay mo. So parang, in a way, parang ikaw ay napipilitan. Pero dapat hindi ganun ang pagbibigay. Dapat kusang loob. Meron namang mga grupo na
Basta may maibigay lang, o anong nasa bulsa, yun lang, kahit barya, yun na lang. Walang pamantayan sa pagbibigay sa Panginoon. Walang standard, walang, ba, yung natawag nating reference man lang, kung magkano ba ibibigay. Diba? Medyo merong mahigpit, meron naman halos walang ibinibigay sa Panginoon. Bagamat sila ay sumusunod sa the Word of God. Pero pagdating sa giving, medyo may reservation, diba? Sa Lumang Tipan po, sa Old Testament, required ang pagbibigay, sapagkat yun ay naaayon sa kanilang batas. Sabi po sa aklat po ng Leviticus 27:30, lahat ng ikasampung bahagi, maging bini o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. So 10% ng binhi ng bunga ay nakalaan daw sa Diyos. Yung din na sinabi sa Malakay, di ba? Sa Malakay, unang Malakay talatang 10, dalhin nyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. So literal po yung bahay. Ito isang store kasi ang binibigay ng mga Israelita, mga halaman, mga bungang kahoy, mga livestock. So meron silang storehouse, doon nilalagay lahat yung mga kaloob ng mga Israelita. So literal po yung bahay, bodega, kung saan dinadala yung mga kaloob ng mga Israelita. At ito'y batas sa kanila sa Lumang Testamento. Sa ikalawang Chronicle, Kabanata 31, talatang 5, ito po sinasabi, 2 Chronicles 31 verse 5, nang maikalat na ang utos, ang mga anak ni Israel ay saganang nagbigay ng mga unang bunga ng trigo, alak, langis, pulot, at ang lahat ng bunga ng bukid ay sila ay nagdala sa napakarami ikasampung bahagi ng lahat ng bagay. So nandun na naman ikasampung bahagi. 10 bahagi ng kanilang mga ani. So mandatory sa kanila magbigay sa Panginoon doon sa Lumang Tipan. Ilang batas na ikaw ay magbigay ng 10% ng iyong mga ani. Actually, hindi lang 10% ang binibigay. Kasi may nakalaan para sa mga Levitiko, nakalaan sa templo, nakalaan sa mga mahihirap yung perang binibigay sa templo. So, masigit pa sa 10% ang kailang binibigay. Pero sa bagong tipan, hindi natin makikita na itong binigay, yung utos na ito na 10% nakaloob, yung tithes na 10%. Wala po tayong makikita sapagkat ito ay nasulat o doon lang para sa mga Hudyo sa Lumang Tipan. Ito'y batas doon sa mga Hudyo sa Lumang Tipan. So wala na tayong makikita. Pero meron sinabi sa Apostol Pablo sa unang Korinto 16:2. Sinasabi rito, tuwing unang araw ng linggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin yon upang hindi na kailangang mag-ambagan pa pagpunta Korean. So maglaan ang bahagi ng kanyang kinikita. Pero walang percent na sinasabi ito. Bahagi, portion ng ating income ay ibahagi o pag-ambagabagin para sa gawain ng Panginoon. So wala na po yung 10% na sinasabi doon at yung mandatory na 10% sapagkat yun po ay batas sa mga Israelita. Sinasabi dito yung mag-ambag ng bahagi ng ating income. Pero saan natin kinuha yung 10%? Ito nga sa Malakay, nasabi na bigay tayo ng 10 bahagi. Pero hindi ibig sabihin nun ay ginagawa natin yung utos dun sa mga Israelita. Ito'y ginagawa natin upang magkaroon tayo ng basihan kung magkano ibibigay natin sa Panginoon. Basis lang ito. Hindi tayo sumusunod dun sa batas ng Israelita. Kundi tayo para tayo mayroong guide kung magkano ang ating ibibigay sa Panginoon. Tignan natin kung ano ba ang kaparaanan ng mga unang
mga unang manampalataya. Ano ang ginagawa nila sa pagbibigay? Buksan natin sa aklat po ng Gawa, Kabanata 4, talatang 32 hanggang 37. Ito po sinasabi, ang buong bilang ng mga sumasampalataya ay may pagkakaisa sa puso at kaluluwa. Sino may walang nagsasabing kanya ang anuman sa kanyang mga ari-arian, kundi lahat nilang pag-aari ay para sa lahat. At pinatutuhanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay ng Panginoong Yesus at sa kanilang lahat ang dakilang biyaya. Verse 34, sabi po dito, walang sino mang naghihirap sa kanila sapagkat pinagbili ng lahat ng may-ari ang kanilang mga lupa at mga bahay at dinala ang pinagbilan ng mga ito at iniligay nila ang mga ito sa paanan ng mga apostol at pinamahagi sa bawat isa ayon sa kailangan ng sinuman. Si Jose, isang Levitikang tubo ng Cyprus, tinaguri ang Bernabe ng mga apostol. Ibig sabihin, ang kahulugan ay anak ng pagpapalakas ng loob. Ay nabilang isang bukid sa kanyang pag-aari at dinala niya ang salapi at inilagay sa paanan ng mga apostol. So nakita natin dito yung gawa ng mga sinaunang mga Kristiyano. Diba? So hindi totoo yung ang theory ng sosyalismo ay si Karl Marx. Hindi po siya yung author ng sosyalismo, kundi itong mga unang mga Kristiyano. Diba? One for all for one. So makita natin dito, hindi lang 10% ang binibigay ng mga Kristiyano noong araw. Lupa, isipin mo, binebenta yung lupa at binibigay sa templo, sa gawain ng Panginoon. At sa mga mahihirap. So dito napulpil nila yung utos ng Panginoon. Love your God with all your heart at love others as yourself. So binibigay sa mahirap yung kanilang mga kaloob. Sa bagong tipan po ay binibigyan ng importansya ang pagbibigay. Sabi sa aklat ng 2 Corinthians 9:7, 2 Korinto 9:7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi mapipilitan, lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So bawat isa dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa kalooban o hindi napipilitan, o sapagkat iniibig niya ang Diyos. Then bibigay sapagkat mahal niya ang Diyos, sapagkat meron siyang commitment sa Panginoon. Commitment in giving. Giving from the heart. Okay. Maaring sa lumang tipan ay wala na po yung 10%. O sa bagong tipan, wala na po yung 10%. Merong sinasabi sa bagong tipan, sa New Testament, na ayon kay Apostol Pablo. Mga prinsipyo na dapat nating sundan, o principles na kaya ating pong observe. Unang-una, sabi rito sa 1 Korinto 16, 1-2. Unang Korinto 16:1-2. Ngayon, tungkol sa ambagan para sa mga banal, ay gawin din ninyo gaya ng aking pinagtagubilin sa mga iglesia sa Galatia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya upang wag nang gumawa ng mga ambagan pagdating ko. So, anong tagubilin ng ating Apostol Pablo? Tuwing unang araw ng Sanlinggo. Every once in a week. Once a week, ang bawat isa ay magbukod ng maglaan para sa gawain. So may standard, di ba? Regular tayo dapat magbigay sa Panginoon. Sa atin, madalas nagbibigay tayo twice a month, di ba? Pag sweldo, 15, 30. So naglalaan tayo ng portion ng ating income. So, nandun din yung regular. Regular tayong nagbibigay, hindi lang
once a week, pwedeng twice a month, no, ayon sa ating mga sinesweldo. So hindi yung kung kailan mo lang gusto magbigay, diba? Kung kailan mo lang may sobra sa'yo, saka magbibigay sa Panginoon. So parang tira-tira na lang binibigay natin sa Panginoon, diba? Parang sumpong lang ng tiyan na pag may pera ako, bibigay ako sa Panginoon, diba? Pero sabi rin, dapat regular tayo nagbibigay sa Panginoon sapagkat may pangangailangan na iglesia na ating ginagastusan. Ibang mga iglesia, meron nag-rent sila ng mga sinihan para doon sila mag-worship. So, nagbabayad sila ng renta. So, may pangailangan ng mga iyon. Buti tayo, meron tayong sariling church. Pero nagbabayad din tayo ng mga utilities. Maraming tayong nagkagastusan. So, kailangan natin pinansyal. So, meron tayong dapat nga regular na bigay sa ating Panginoon. Actually, hindi naman Panginoon ang nangangailangan ng pera. Dahil ang Panginoon ay nasa Kanya lahat ang kayamanan. Kundi yung Kanyang katawan, yung body of Christ ang nangangailangan ng suportang pinansyal upang magpatuloy ang gawain ng Panginoon. Pangalawa, sa aklat ng 2 Korinto 8:3, sinasabi rito, ako ay mapapatunay na sila ay kusang loob nagbibigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya. So proportionately, tayo dapat magbigay. Hindi lang regular, kundi dapat tayo ay magbigay according sa ating kakayahan. Proportionately sa ating income. Walang sinasabi kasi kung ilang percentage, diba? Proportion lang. So part lang ng income natin, bigay natin. Percentage. So, pwede ba yung 0.0002 ng income natin, bigyan natin sa Panginoon? Parang barya lang yun, di ba? Kaya kinukuha natin yung 10% na galing dun sa lumang tipan bilang pagbabasihan ng ating bibigay sa Panginoon. Yung 10% bahagi ng ating income. Actually, maliit lang yun kung tutuusin. Kasi madalas, bibili tayo ng mga bagay na more than 10% pa nga mga bagay na hindi natin kailangan, hindi naman necessity, pero nagagastos na natin ng halaga ng 10% natin income. How much more yung ating kailangan ng Panginoon? Kailangan ng gawain ng Panginoon. Hindi natin mabigyan yung 10% na yun. So, una, dapat regular. Pangalawa, tayo dapat magbigay sa Panginoon na ayon sa ating kalooban, kusang loob na binibigay sa Panginoon. Kung 10%, kung masaya ka sa 10%, o more than 10%, ang ating Panginoon ay malalahati sa mga ganito. Pero kung nagbibigay ka ng 10%, pero masama naman ang loob mo, hindi natin mapiplis ang Panginoon sa mga ganon. Parang hindi kusang loob. Mayroon tayong reservation. Kailangan kusang loob. Nasa puso ating pagbibigay. Giving from the heart. Ang galing sa puso, commitment natin sa Panginoon. Sabi ko nga, yung commitment na to, parang may halong vow natin sa Panginoon na tayo magbibigay sa Kanya, tutulong tayo sa Kanyang gawain without any reservation. Sa iyo yan, Panginoon. Ano pang isa? Another reason kung bakit tayo magbigay sa Panginoon, sapagkat meron siyang pangako sa atin. Meron siyang blessing na binibigay sa atin. Pangako sa atin. Diba? Ayon sa Malakay, sabi rito. Ano yung blessing na bibigay sa atin? Sabi rito sa verse 10, diba? Dalhin nyo ang buong 10 bahagi ng kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at sa gayon subukin nyo ako ngayon, sabi ng Panginoon. Tingnan nyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Bibigay sa atin ng pagpapala. Bubuhusan tayo ng papapala na halos wala natang paglagyan. Paganda na pangako sa atin ng Panginoon, di ba? Sabi sa 2 Corinthians, Unang Korinto ng 9:6, at ito ang ibig kong sabihin. Ang nag-aasik ng bahagya ay mag-aani ng bahagya at ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. So, depende sa ating binibigay. Kung malaki binibigay natin, aanihin natin
ang sagana. Kung maliit, maliit din ang ating ani. No? Depende sa ating binibigay. What you sow is what you reap. Ayun po, kung minsan tayo ay nagbibigay, na parang ang motibo natin ay bibigyan naman ako ng papala ng Panginoon eh. Diba? Parang may ini-expect ka talaga na babalik sa'yo. Meron kang motibo na ganon. Pero ang Diyos ko minsan, ang pagpapala binibigay niya, not necessarily kung ano yung inaasahan mo eh. Diba? Not necessarily yung financial ang bibigay sa'yo, ano mang material na pagpapala. Kasi nag-expect tayo kuminsan ng gano'n. Pero ang Panginoon kuminsan yung blessings niya, not necessarily yung hinahanap mo. Kaya nga sabi dito sa aklat ni Malakay, sabi dito, anong pagpapala pa? Sabi dito sa verse 11 ng Malakay, Kabanata 3, aking sasawayin ang mananakmal na alang-alang sa inyo, kaya't hindi nito sisirain ang mga bunga ng inyong mga lupa. So pagpapala, hindi pinansyal ang sinasabi dito sa Malakay. Protection sa atin. Minsan, hindi natin na-realize na mga blessings na binibigay sa atin, kapalit ng ating mga katapatan sa Kanya, na mga non-tangible. Kung minsan, hindi naman sa financial, protection, peace of mind, diba? Ito yung pagpapala. Minsan nga, yung mga pagsubok, diba? Hindi natin alam pagpapala pa rin. Blessings in disguise, yung mga pagsubok. So, tayong maging parang motibo natin ay ni-expect natin Panginoon na although pangako ng Panginoon sa atin, kung binigyan ng Panginoon yung ating ini-expect, well and good, praise God. Pero kung binigyan tayo ng pagpapala na hindi natin inaasahan, hindi natin ini-expect na yung bibigay sa atin, pagpalain tayo, pasalamatan natin ang Panginoon. Diba? So, huwag tayo magkaroon ng motibo na kaya ka nang bibigyan kasi alam mo yung bibigyan sa yung pagpapala. So, pag binigyan mo sa Panginoon, meron pagpapalain man tayo o hindi, para sa Kanya yun eh. Commitment natin sa Kanya yun eh. Diba? Ibigay na yun para sa Kanya. Baga no string attached. Lord, para sa yan, commitment ko sa yan, para pagtulong ko sa gawain ng Panginoon. Ha? So, ang ating pagbibigay nakasentro sa isang bagay. Isang bagay nakasentro ang ating giving. Yung ating relationship sa Panginoon. Diba? Yung ating relasyon sa ating Diyos. Ha? Not so much more sa ating pagbibigay kundi yung act of giving. Yung paraan na tayo nagbibigay sa Panginoon, parang nabibuild up yung karakter natin. Diba? Katulad ng karakter natin, Panginoon. Obedience sa Panginoon. Generosity. Diba? Kindness. Diba? Kung nagbibigay tayo, nakita natin yung karakter ng Panginoon sa buhay natin. Na marunong tayong magbigay ng nasa puso. Diba? Walang halong reservation. Binigay mo yan wholeheartedly para sa gawain ng Panginoon. Diba? So, nabibuild up yung karakter ng Panginoon sa ating buhay sa pagbibigay. Alam po ninyo, ang pagbibigay ay talagang dapat natin isa puso. Diba? Dapat natin ito tandaan. Commitment in giving. Alam po niya, minsan may mga mananampalataya o mga tao na talagang faithful sila sa pagbibigay. Talagang pinusunod nila o 10% kung binigay ko sa Panginoon. Kaya lang, naliliglik nila yung ibang pagbibigay. Nakalimutan nila yung ibang tao na nangangailangan. Diba? Kaya ni-rebuke ng ating Panginoon ng mga Pariseo. Sa aklat ng Lucas 11:42, sabi rito, subalit kahabag-habag kayong mga Pariseo, sapagkat nagbibigay kayo ng ikapo at ang bawat gulayan, ngunit pinababayaan nyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Dapat lamang niyong gawin ang mga ito na hindi pinababayaan ang iba. Na? So matapat sila sa bibigay ng Panginoon, sa bibigay sa Panginoon, sa gawain sa templo. Pero hinahayaan naman nila yung mga mahirap, hindi nila tinutulungan.
Pero mga Kristiyano na gano'n, di ba? Matapat sila sa pagbigay sa Panginoon. Kaya lang, pag nangailangan yung kanilang kapwa, wala rin ako ngayon, nagipit ako pagpe-pray na lang kita, kahit meron, di ba? Dapat yung ating pagmamahal sa Panginoon, ganoon din yung pagmamahal natin sa kapwa. Kaya nga dalawang utos ng Panginoon ang dapat natin sundin. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. Ngayon, kung wala naman tayong kakayanan na magbigay ng financial at tayong trabaho, pwede natin ibigay yung ating service sa Diyos, ating oras, ating talent. Yan, pwede natin ipagkaloob sa Panginoon. Pwede natin ibigay sa gawain kung wala man tayong ibigay financially. So, ang Panginoon naman hindi naghahanap kung wala ka talaga. Pero, kung meron kang maibibigay na service sa Diyos o sa gawain ng Panginoon, you are free to do that. Basta kusang loob, hindi napipilitan lamang. Talagang nasa puso mo ang paglilingkod sa Panginoon. Kahit wala kang maibigay na pera, yung pagsiservisyo mo sa gawain ng Panginoon, diyan ay natanggap ng Panginoon. Nalulugod ang Panginoon. Kung tayo ay kumikilos sa kanyang iglesia. Tandaan po natin ang anuman ang ating binibigay, serbisyo man yan o financial man yan sa gawain ng Panginoon, tayo ay will lay treasures in heaven. Diba? Sabi dito sa Mateo 16, 19 hanggang 21, do not store up yourself treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break and steal, but store up for yourself treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break and steal. Where your treasures is, there your heart will also be. Mag-ipon tayo, wag dito sa lupa. Mag-ipon daw tayo ng treasure sa langit. Ito, yung treasure na to, yung ating paglilingkod sa Panginoon, yung ating commitment sa ating pagbibigay sa Panginoon. Nag-iipon na tayo ng yaman doon sa kalangitan. Nag-iipon na tayo ng treasure. Nag-iipon na tayo ng balang araw yung ating aanin. So, huwag tayo manginawa sa ating mga kaloob. Huwag tayo manginawa sa ating mga ginagawa. Pagtulong sa gawain ng Panginoon. Sapagkat ito ay magiging yaman natin pagdating ng araw. Sabi nga sa aklat ng unang Korinto 15:58, always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. No? So lahat daw ng ating ginagawa sa Panginoon, lahat ng ating service sa Panginoon, ito'y mahalaga sa Diyos. Ito'y may kabuluhan sa Diyos. At tayo ay talagang minamahal ng Diyos dahil dito. Huwag nating isipin na lahat ating ginagawa, lahat ng ating binibigay ay walang kabuluhan sa Diyos. Maliit man yan o malaki, may kabuluhan yan sa Diyos. May kabuluhan ang ating ginagawa, may kabuluhan yung ating commitment sa Diyos, yung ating binibigay sa Diyos ay mayroong kalagahan sa kaharian ng Diyos. So bilang mga kabahagi ng katawan ng ating Panginoon, bilang mga miyembro ng Iglesia ng ating Diyos, tayo ay may commitment sa Diyos. Commitment in giving. Commitment sa ating Diyos na buhay. Na tayo tumulong, na tayo ay maglaan ng ating pera, ating talent, ang ating time para sa gawain ng Panginoon. At malamang talagang tayo pagpapalain ng ating Diyos. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat. Salamat po muli sa oras na binigyan niyo po sa amin upang kami magbulay-bulay ng iyong mga salita. Tunay nga Panginoon na ikaw ang author ng giving. Ikaw ang author ng
ang pagmamahal, ikaw ang author ng pagbibigay. Tulungan mo, Panginoon, na maging tapat kami sa iyo, Diyos, sa paglilingkod po sa inyo. Matuto kami, Panginoon, na mag-alay po ng aming pong resources, aming talent, aming oras para sa iyong gawain. Tulungan mo, Panginoon, na maging tapat po sa mga binibigay po namin. Kami magbigay ng pusang loob na walang reservation. At ilaan namin ang bahagi po ng aming pong income para sa gawain. Sapagkat tunay nga, Panginoon, na habang amin ito'y ginagawa, Diyos, kami po ay nag-iipon ng treasures doon po sa kalangitan. Salamat, Panginoon, sapagkat meron kaming Diyos na binigay po yung kanyang buhay para sa amin. Tulungan mo, Panginoon, na matumbasan po namin, masuklian namin ng pagmamahal din, pagbigay po sa gawain ng ating Panginoon. Sa body of Christ, Panginoon. Kami po ay tumulong, suporta, Panginoon. At gawin namin itong commitment namin pong tutuparin with all our hearts, with all our mind. Salamat po muli, O Diyos, sa umagang ito. Pagpalain po ang bawat isa. Tuloy kang mag-ingat po sa amin. Layo mo kayo, Panginoon, sa mga kapahamakan at karamdaman. Salamat po muli. Sa iyo po ang pagpupuri. Sa iyo po ang lahat ng kalalatian. Sa pangalan lang po ng aking Panginoong Yesus. Amen. Isang mapagpalang araw po, mga kapatid. At naway tayo po ay na-bless sa salita po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating kapatid na si Kuya Louie. At naway sa susunod din po na linggo tayo po ay dumalo sa gawain na ito upang patuloy nating sariwain, patuloy nating alalahanin ang mga ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo at sa gayon mag-aral din ng salita ng ating Panginoon. Naway patuloy nating ibabad ang ating sarili, ang ating buhay sa kanyang salita. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, Panginoon, salamat sa araw nito. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming narinig, Panginoon, at naihayag sa aming harapan. Dalangin ko, Panginoon, naway kayo po ang patuloy na mag-empower sa amin upang magawa namin ang mga bagay nito. At dalangin namin, Panginoon, naway sa susunod na linggo, nandun pa rin yung aming willingness, nandun pa rin yung aming eagerness, Panginoon, upang alalahanin ka. Dalangin namin, Panginoon, naway kayo lamang ang maghari sa aming buhay at naway kayo lamang ang aming maitaas, Panginoon, higit sa lahat ng bagay. Ito lang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po uli sa ating lahat at God bless po sa ating lahat.